Nagsalita na po si Mayor Baste Duterte, mga kababayan, sa nangyaring robbery sa kanyang city kamakailan lang. Ayon kay Mayor Baste, dalawang posibilidad lang yan eh. Una, na talagang lumaganap na ang krimen dito sa ating bansa. O pangalawa, talagang ito'y sinadya para siraan ang Davao City. Or both, mga kababayan, na talagang lumaganap na ang krimen at the same time, sinabutahe ang Davao City. At ang lahat ng ito, mga kababayan, ay isinisi ni Mayor Baste sa Marcos administration, mga kababayan, at kanyang mga liderato. Dahil weak, mga kababayan eh. Weak. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Panoorin nyo po. Sira yung motor mo. Diba? Milyones ang iyong nanakawin, mga kababayan, kagaya ng sa pelikula. Meron ngang balita na 40 to 100 million daw worth. Tapos hindi kayo nakabili ng motor, sira pa. 10 mil lang siguro yung motor na yan, mga kababayan. Ginamit ng mga ungas. Takang ina, nakatsinelas ka lang. O, nakatsinelas pa. Tapos walang face mask, mga kababayan ha. Walang pantakip sa mukha. Nakasombrero lang. May daladalang Armalite, mga kababayan. At hindi nakakubli. Binalandra talaga yung Armalite para makita ng mga tao. Aanhin mo yung Armalite. Pwede namang baril para hindi masyado makita. Pula pa yung brief mo. Pula pa ang brave, papaswerte. Oh, ayun, sinuwerte, mga kababayan. Nahuli ng pulis. Oh. Diba? Oh. Ang nangyaring hold-up incident, Mayor, sa downtown dito sa Davao City. Sa downtown pa, mga kababayan, the busiest area sa Davao City, na talagang matitenga ka dahil sa napaka-traffic na part na iyon ng Davao. And sa isang pawn shop, Mayor, no, allegedly merong 6 na suspect. At isa dito, Mayor, ay 6 pala? huli na Isa lang ang nahuli. at nasa kustodiya na ng PNP. Anong update na, mga pulis? Marbil, kapag mga vloggers ang kanilang pinupunteriya, mga kababayan, ang dali nilang umaksyon, kagaya ni Torre. Pina-search warrant agad yung vlogger. Pero dito sa mga totoong kriminal, ano nang update nyo? Ang daldal nyo, Torre. Kung vloggers ang kalaban, pero ngayon tahimik pa sa sementeryo. Ang discussion dito, Mayor, is yun nga. It seems, no, ang people of Davao City, sa mga comments na nabasa natin, maraming nagsasabi na baka nga pinadala talaga yun dito. Malamang, mga kababayan, talaga pinadala sa Davao City. Wala tayong sinasabi ha kung sino ang nagpadala. Pwede yung mga sindikato ang nagpadala. O yung mga kalaban ng mga Duterte. Pero isa lang ang sigurado, hindi yung taga Davao City, taga Leyte nga eh. Yung tao kasi, the suspect na nahuli, Mayor, is from Albuera, Leyte. Not from Davao. Albuera Leyte, doon sa ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, na nakalaya na pro-BBM na ngayon. Testigo na ng tuwadkom. Self-confessed drug lord. Davao City. And yung most of the opinions ng Davaoenos, Mayor, is yun nga, baka sinadya na pinapunta dito para manggulo. Just in time for the celebration of Araw ng Davao. Araw ng Davao. Your comment in general, Mayor, on this particular incident. Ang gusto ko sana, I'd like to sound unbiased when giving out my analysis of this incident. Ang tingin ko, pwede kasi rin talaga na, that individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. O kung illegal man o hindi niya alam, then doon dinala siya, yan yung ginawa nila. And it could be na sinadya, para, it's easy to pay. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and, Lalong-lalo na, mga kababayan, na kung ang taong iyon ay nothing to lose na, baka nasa kote na yun dati eh. Tapos, sige, mag-operate ka na lang dun. Anyway, wala ka ng kawala. Parang ganyan na senaryo, mga kababayan. Possibility din. So, reward pag nagawa nila yung something, a criminal activity. Kasi sa gutom ngayon ng Pilipino, sa sobrang hirap. But, on the other hand, gusto ko rin, hindi man gusto, pero there's a big possibility. Big possibility. Dahil talaga itong PNP chief natin and Ugok ang PNP chief kasi. and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya, it encourages criminals to do these kinds of activities. So, expect talaga tayo, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. Entire country. So, kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief
magsasalita na ang droga pampagising. Wow! Papagising para pampawala ng antok. At by the way, mga kababayan, alam niyo ba yung kabaliwan na ginawa ng Marcos administration at pamunuan ng PNP dyan sa Davao City? Pinagsisibak ang mga leaders, mga kababayan, yung mga commanders, station commanders, mga hepe, mga opisyalis ng Davao City na batikan talaga. Nilipat sa Luzon, sa ibang lugar, at pinalitan ng mga taga Maynila, mga kababayan, taga ibang lugar, ang mga pulis Davao. O, sino ang dapat sisihin? What can you expect, no? On kung paano mag-behave yung mga criminals right now? It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Sabi, ngayon, wala nang namamatay, hindi kagaya nung panahon ni Digong. Wala nang namamatay na kriminal. Mia. So kaya makikita nyo may mga maraming bangag talaga sa Facebook. Bangag! Like videos na recording themselves and posting it on social media. Sasapo sila. Proud na proud. And then, may mga babae pa. Mamaya na lang may makikita ka na mga Araw-araw mayroong biktima ng adik, mga kababayan, nababalita. ng tao, yung may pinapatay nila, pinuputulan pa talaga nila ng ulo, tapos bangag na uhuli. It's Pati daliri. all documented. Kidnap. The media is there. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. And yet, ayaw umamin nito. And like, ang masaklap lang, yung sinabi yung statement niya, which really is very disturbing kasi sa akin. Disturbing talaga. Because Agree. prohibited yung drugs eh. It should not come out of somebody's mouth. Hindi lahat ng nagdodroga ay adik. Especially when you are the chief PNP. Kung gobyerno ka. Ipadagtas si Marbil, no? Mo, you're tolerating these kinds of activities and everything that, is similar to those illegal and criminality. So ito, kaya may nagkakaroon tayo ng ganito is because lenient talaga yung Lenient. Wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga. Ang tinitreat niya, mga kababayan, mga kalaban sa politika. Hindi yung tao, labi na Mga vloggers. kasi gutom. Yung iba, wala na talaga. Hindi nakapag-aral. Wala talagang Kailangan mo. Ang driving force talaga ng mga krimen na iyan, mga kababayan, is droga. Proportional yan, mga kababayan eh. Kapag lumaganap ang droga, lalaganap din ang krimen. Kasi may mga iba naman, hindi nakapag-aral, gutom din, pero umaayos naman. So, you are treating or you are pinapabayaan mo yung mga taong umaayos na lumalaban ng patas. Correct. And you are At aside pa dyan, ginugulpin na nga tayo ng mga kriminal ngayon. Mga durugista, mga bangag, mga addict dyan. Hindi na tayo secure. Tapos ang ating opisyalis sa mga gobyerno, mga kababayan, nakaw pa ng nakaw ng pera ng bayan. Diyos mio. Lustay dito, lustay doon. Ayuda dito, ayuda doon. Na ang naaayudahan naman ang kanilang mga sarili. Nag-aaksaya ng pera. Kinuha pa mga budget ng PhilHealth at iba pa. marag lumalabas kayo na you're protecting na noon hindi sa mga masasamang going back loob. to the issue, it could go both ways. Pero isa talaga Pwedeng dyan, both ways. may nangyayari na ganun, it could be both. Actually. Yan nga yung sinasabi natin. Pwedeng una, lumaganap na talaga ang krimen dito sa ating bansa. At pangalawa, pwedeng sabotahe sa Davao City. Madali na lang makakita ng Pwedeng tao both. na ganun because alam nila na hindi naman talaga stricto yung yung presidente. And then, Pati ang pwede rin PNP chief. gamitin sa politika. We will never know, but those yung both angles can go together. Talaga. That's how I Hitting see two it. birds with one I stone. think there's politics behind that. Kasi if you look at the entire situation, broad daylight, no masks, Wala naman lang mga maskara, mga kababayan, no? Covering. Balanda nila ang kanilang mukha. Nakatsinelas pa. Kahit pa hindi sila nag-robbery, mga kababayan. Kung nakatsinelas ka, huli ka sa Davao City. Walang helmet ang mga angkas. Huli ka na yan kahit hindi ka pa nang hold up. Hindi ba sila nag-prepare? Akala siguro nila, mga kababayan, sa Leyte pa rin sila na pwede yung mga ganyang walang helmet at nakatsinelas. Nagdala pa ng Armalite! Exposed!
For the people to see na, oh, hold upper kami. Motor Animal. is sira, ano pa, tapos may dalang armas na malaki, Sira pa ang diba? motor. It also happened Mga in one ulol. of the busiest Yeah, busy sa, Doon pa sila na, makorner sila mga kababayan. traffic pa dyan sa Sa area. Pedro, di ba? So, for me, I think the timing really is questionable. Kasi nga, Questionable. election. Tapos, feeling ko rin, kasi may mga tao naman talaga na nangangarap to take hold of the Duterte stronghold, which is Davao City. Sinisiraan ang mga Duterte. For sure, they would leverage on that incident. Oh, di ba naglulundag sa tuwa ang mga bangag mga kababayan ng mga vloggers? Oh, tingnan niyo, akala safe ang vlog, akala cheat and Davao. Mga bangag talaga agad yung mga followers din mga kababayan ano. Na they would say, kasi yung traffic na gamit na na we are the top one, di ba? Oh, sa Pilipinas daw ang Davao City ang pinaka-traffic, Diyos In me. entire Southeast Asia. Southeast Asia pa. Na ganyan. Pero ngayon, feeling ko talaga, gagamitin na naman yan, telling people na it's not safe here, so we should replace our... Para hindi papasok mga kababayan ang Davao City sa safest city in Southeast Asia. Nilagyan nila tanin hold up mga kababayan. Tanggal na mga kababayan eh. Dahil mayroon ng kaso ng robbery. officials, our leaders. So parang ganyan, that's only my analysis. This isn't the fact. But this is how I see the entire situation. Kasi kung ako naman talaga criminal, tama yung sinabi ni Mayor na both pwede ganyan, gutom or everything. Pero kung ako naman talaga, bakit sirang motor pa yung gagamitin ko? Bakit Mga bulok! pinaka-busy na Oh. part ng Davao City ko pa gagawin? Eh, ang daming Kaululan. pawn shop na medyo hindi, di ba? Hindi nasa gitna ng Pero, city. Sa experience ko bilang alkalde ba ng Davao, we've had similar incidents. Hold up siya, pero mostly pag nakuhuli namin or if we solve the case, when we solve the case, inside job talaga yan kadalasan kaya nagsasucceed. Yun, hindi yun inside job. Dahil taga-Leyte nga eh. Ito, parang hindi nila alam na yun yung Albuera, gawin nila. Leyte. Because, Kina Kerwin sira yung Espinosa. motor mo, takangina, nakatsinelas ka lang. Pula pa yung brief mo. Pula ang brief! Diba? Yun yung ano, Siniswerte. yun yung makita ko na may medyo parang skeptical din ako kasi Cheesy ang mga masyado. crimes talaga, they have to be well planned. Usually niyan sa mga nakita namin dito sa Davao, may inside job talaga. May nakakaalam sa loob and they plan it and execute it very successfully because let's say alam na nila anong gawin nila. Ito parang wala, pumunta lang doon. Sige, you make a scene and kami na bahala. or you get something in exchange. That's a possibility. Sira yung motor mo. Oh, ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.